Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwan na ganibong na Santa Maria ay ating po binabahagi sa inyo sa ligong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay faith in God through Jesus Christ to face suffering and temptations. Pray and wish for God's help. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo mga mensaheng ito mula po doon sa o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yeso Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Mateo Kabanata 4, talatang 2 hanggang 4 ito po ang mensahe. Nang makapag-ayuno si Jesus ng 40 araw at 40 gabi, siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na ang mga batong ito'y maging tinapay. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang si tinapay nabubuhay ang mga tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Mateo pa rin, Kabanata 6, talatang siya, magalamit na. Ito po ang mensahe. Ama naming nasa langit, sabay nawa ang alam mo. Kanawa maghari sa amin, suminawa yung kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw-araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad din naman ang aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At mo kaming ahirap sa may pagsubok, kundi iadya mo kami sa masama. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Mateo, Kabanata 15, talatang 32 hanggang 37. Ito po ang mensahe. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, nahahabag ako sa mga tao ito, sapagkat 3 araw na ngayon kasama ko sila at wala na sila makain. Ang mga tao ipinupo ni Jesus sa lupa. Kinuha ang 7 tinapay at ang mga isda, at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinagpira-piraso niya ang mga iyon at binigay sa mga alagad. Pinamahagi naman nila iyon sa mga tao. Kumain na lahat at nabusog, at ang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis. Nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki at may 4,000 lalaki kumain bukod pa sa mga babae at bata. Pagpatuloy po natin sa ulo Pedro Kabanata 5, talatang 6. Ito po ang mensahe. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalisan sapagkat Siya ang kumukupkap sa inyo. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Juan Kabanata 14, talatang 13 hanggang 14. At namang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ano mang hilingin ninyo sa pangalan ko. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo pa rin, Kabanata 7, talatang 7 hanggang 8. Ito po ang mensahe. Humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makasusumpong. Kumato kayo at ang itibubuksan para sa inyo. Sapagat tumatanggap ang bawat humihingi, magsusumpong ang bawat tumahanap at binubuksan ng pinto sa bawat kumakato. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos sa mensahe nito ng ating banal na Panginoon Diyos sa linggo nito, sa mabahagi natin ng mabuting balita sa Bible dito sa ating The Bible Evangelization. Yan at muli, salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos at banal na Panginoon sa Kristo sa inyong gabay sa sangkatauhan at sa mabuting balita. Ngayon ay paliliwanag ko po sa inyo ang mensahe mula sa tema na faith in God through Jesus Christ to face suffering and temptations. Pray and wish for God's help. Yan. Nais pong ibapatid sa atin ng banal na Panginoon Diyos sa lahat na para po maharap natin yung mga pamumuhay na ito, malagpasan natin ang buhay na ito, lalong-lalo na yung magbigat ng harapin, mga kabigatian, mga pagsubok, tentasyon, para hindi tayo makagawa ng pagkakamali at masilbi natin yung kalooban ng Diyos at magkaroon tayo ng pag-asa sa kaligtasang spiritual at makapamuhay tayo ng mabuti sa mundong ito, manampalataya tayo sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at isabuhay natin yung mabuting balita. Sa ganyan, kung may pananampalataya tayo, maharap natin yung mga pagsubok na yan. Lalong-lalo na hindi naman tayo lahat ay nananampalataya. Kaya kung lahat tayo mananampalataya, lalong-lalo na tayo makapamumuhay ng mabuti kung lahat tayo mananampalataya sa Diyos at susundin ang kalooban ng mananampalataya. We will all live like in paradise kung tayo ay makapamumuhay ng ayon sa mabuting balita. But hindi naman lahat tayo namumuhay ayon dyan. So may kanya-kanya paniniwala, mayroong
may nananamantala at mayroong gusto sila sa sarili lamang nila ang mamuhay ng mabuti. So ngayon mayroong mga nagsasuffer, mayroong nagugutom, mayroong naghihirap, iba't ibang suffering, mayroong naaapi, may na-oppress, mayroong iba't ibang kinakaharap sa buhay. Yung particular, yung kagutuman na naranasan natin ngayon sa iba't ibang parte ng mundo, lalo na doon sa war-torn countries, yung Gaza, naghihirap yung tao ngayon doon. Ang problema nila ngayon, kakanin. So, sa tansya ng ating UN ay halos darating na sa pagiging pangin o parang sakuna na yung kagutuman. Dahil nga sa mga digmaan at iba't ibang mga sakuna rin, kinaharap ng mga iba't ibang mga bansa. So yan ay problema. Tayo nga ngayon dito may El Nino, dulot ng global warming. So yung iba naapektuhan yung buhay. So tayo, para maharap natin yan, manampalataya tayo sa ating banal na Panginoon. Sinasabi ng Panginoon Diyos, isalig natin sa Kanya ang ating kabalisahan. Ngayon ay, kung tayo sasalig natin siya, mapapayarin tayo sa Kanya pag-aari, hindi niya tayo bumabayan. Alam niya ang ating mga pangailangan. Ngayon ay, hindi lamang sa tinapay o sa pagkain nabubuhay ang tao. O sa suplemento ng katawan, kundi sa magitan ng ating Panginoong Diyos, bilang lumalang sa atin. Siya, ang kanyang salita, ang kanyang kapangyarihan ang bumubuhay sa atin. So kung tayo ay mananampalataya, sasabuhin natin ang mabuting balita, tayo bibigyan ng buhay. At yung mga pangangailangan natin na yan, ay isalig natin sa Panginoon Diyos. Tayo ay manampalataya, tayo ay manalangin. Kagaya ng itinuro ng banal na Panginoon sa Kristo, tayo ay idalangin natin ang Ama namin palagi sa Panginoon Diyos upang tayo ay ipagkaloob ang ating mga pangangailangan sa pang-araw-araw mula kakanin. Lahat ng pangangailangan natin at iadya tayo sa lahat ng pagkakasala. Iadya tayo sa lahat ng pagsubok o mga kasamaan. So tayo ay iadya sa anumang uri ng makabibigay sa atin ng itong mga. So sa gayon, tayo ay mananagana sa ating pagpapaligaya sa Panginoon Diyos. Kailangan lang naman natin ay lumapit at manampalataya at isabuhay natin ang mabuting balita. Ngayon, hindi lang yun, sinasabi ng Panginoon sa Kristo paulit-ulit, humiling tayo sa Kanya at humiling tayo sa Panginoon Diyos at gagawin niya. Kagaya nitong ang dasal ng Ama namin, ang inuro niya, ito'y paulit-ulit natin idasal sa Panginoon Diyos at ito'y pagkakaloob niya ng Panginoon sa Kristo sa atin ang ating kakanin at iadya tayo sa namang uri ng mga kapakapangan. Kung gagawin ng Panginoon sa Kristo sa atin, ang mga dalangin natin na yan sa ating banal na Panginoon. Ang Ama namin na yan. At tayo kailalim sa ating banal na Panginoon Diyos at sa Panginoon. So, hindi niya tayo mababayaan sa Panginoon. Hindi tayo makararanas ng partikular na kagutuman o anumang uri ng opresyon at kapighatian sa buong buhay. Kailangan tayo ay nagkaroon ng matibay na pananampalataya at tayo ay isalig natin sa Kanya ang ating lahat. At yung mabuting balita isa sa buhay natin yan upang maharap natin kung paano natin makaharap ang sa pananampalataya natin ang pamumuhay na ito, na makapamuhay nga tayo ng spiritual sa pananampalataya natin upang yung mga material na bagay ay hindi ito yung ating binibigyan ng malaking bagay sa ating pamumuhay sapagkat tayo ay kung tayo ay mamuhay spiritual, yan na magbibigay ng buhay sa atin sa gabay ng ating banal na Panginoon. At tayo ay hindi ang Panginoon Diyos ay hindi mawawala ng mga bagay na isusugo para tayo ay tulungan sa ating nararanasan sa buhay. Kung tayo naghihirap, nagugutom, so ang Diyos ay may pinagpala magsusugo para ikaw ay bigyan ng pagkain kung ikaw nangangailangan. Sinasabing humingi, humanap ko ba ito? So tayo humingi ng tulong, hindi naman masama humingi ng tulong. Kung tayo ay nagkakaroon ng problema, humingi tayo ng tulong sa pamahalaan, humingi tayo ng tulong sa ating kapwa-tao at tayo ay hindi niya pababayaan. Humingi tayo ng tulong sa bayan, sa publiko, at ang tulong ay darating sa atin. Tayo ay kanyang hindi pababayaan. At kahit hindi man tayo humingi, tayo ay kanyang hanapin para bigyan ng tulong. Sa pamamagitan ng ating mga pananalangin. Ngayon ay tayo ay syempre tayo ay gagalaw para tayo ay kumain. Ngayon kung huwag tayong gagawa ng masama. Ngayon ay tayo ay humingi ng tulong kung talagang kailangan natin. Kung wala tayong trabaho, wala tayong trabaho, lalong-lalo na kung ikaw naroon sa war-torn country, wala kang trabaho doon, hindi ka makapag-contribute doon, mauubusan pa tayo.
So aasa ka sa relief, aasa ka sa humanitarian help. So yung mga bansa at ang kagaya ng United Nations ay binibigyan sila ng kaliwanagan ng Diyos. At ito ay ginawa ng Diyos para sa mga bagay na yan. So sila hindi maubusan ng tulong para dyan. Panalangin natin na magawa nila makatulong at yung mga bansa ay mag-ibayo pa ng pagtulong at lahat. So tayo mananampalataya na iba yung pagtulong natin mula sa mga bagay na yan. At mula sa pangkaraniwan hanggang sa magbibigat na ganyan na nangyayari sa bawat isa. Yung mga kagutuman at mga nangyayaring ganyang mga paghihirap. So tayo ay hindi pumabayaan ng ating mananampalataya. So pag siya hindi para makatulong. Lalong-lalo na yung mga kapamalaan na ito ay kung ito ay ipanalangin natin na ito ay lalong pagliwanagan ng Diyos upang ito ay makagabay ng gusto, pagkatulong sa kanyang mga bayan. Sa gayon ay walang magdarahok ng mga tao. Tayo ay makapumuhay sa mabuti pa. Even though, kahit tayo mamuhay man ayon sa karapatan natin o tayo ay standard pa ang pamumuhay, ay maaari rin tayo dumanas ng ganyang klase ng kagutuman kung mayroong ganyang digmaan, kung mayroong ganyang mga sakuna na maaaring dumating sa pamumuhay natin. Kung halimbawa, yung isang bayan, isang probinsya sa atin nagkaroon ng sakuna, so relief at tulong ng iba nating kababayan ang darating. At kung tayo man ang buong bansa ay nagkaroon ng problema kagaya ng ibang bansa, tutulungan tayo ng ibang bansa. Hindi mawawalan ng tulong mula sa Panginoon Diyos na ipagkakadoob sa atin. Tayo lamang ay lumapit, patuloy naman ang palataya. At huwag tayong makalimot na humingi ng tulong kung tayo ay nakakaroon ng problema, kung tayo ay magugutom. Humingi, humanap, tumakbo. Unang-una, mananampalataya sa Diyos. Pangalawa, lumapit tayo sa pamahalaan, lumapit tayo sa ating kapwa. Kung tayo gumawa ng masama, kung tayo ay nagugutom, huwag kang magnanakaw, huwag kang mang-hold up, o iba't ibang mga bagay. O kung gusto mong mabuhay ng maayos, huwag kang gagawa ng mga iligan para lamang makapamuhay. So make it na ikaw ay mamuhay ng ayon sa kalooban ng ating banal na Panginoon, so upang ikaw ay pagpalain. Sapagkat kung ikaw ay mamumuhay ng matuwid, bibigyan ka ng napakaraming trabaho ng banal na Panginoon Diyos. Bibigyan ka ng kung ikaw ay mag-negosyo, bibigyan ka ng napakaraming mga customer na bibili sa iyo at iba't ibang mga bagay para ikaw ay lumago ang pamumuhay mo. Ganyan lamang tayo namumuhay at ganyan naman tayo ganyan tayo nagpapalitan ng ating pamumuhay. Diba? So, kung tayo ay mabusay ang serbisyo, marami ang bibili ng customer sa iyo naman na pamumuhay. Pero kung dadaanin mo sa inyo mabuti, so yan ang problema. So, kaya maaaring ikaw ay maagang mag-suffer sa kulungan or mapahama ka or else mabigyan ka ng ibang bagay. So kaya huwag tayong gumawa ng masama. So tayo ay umasa, manampalataya sa Diyos, tayo ay isalig natin sa Kanya lahat ng ating kapanasa at hindi tayo magkakamali sa ating pananaw na tayo tulungan at gabayan ng Diyos sa pang-araw-araw natin. Yun, muli sana nagabayan na naman kayo ng The Bible Evangelization o ng mabuting balita sa ating pamumuhay dito sa The Bible Evangelizations at kayo magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong spiritual na pamumuhay at practical na pamumuhay. Yan. At tayo ay umaasa ng kaliwanagan at tayo gabayan ng kaliwanagan ni Bandang Santa Maria maliwanagan kayo sa pamubahagi ng mabuting balita at kayo ay talimain ito. So higit sa lahat ay ang pag-inig at pagtalima ng mabuting balita upang tayo magkaroon ng kaligtasan ng Espiritu. Wala tamasahin natin yung ipinangako ng Panginoon Diyos na walang hanggang buhay at pagpapala niya at yun ang ganyang panahon at syempre makapamuhay tayo ng maayos sa mga higit na tayo ay maging kasiyahan ang ating banal na Panginoon Diyos. So, ang spiritual na bumuhay upang tayo ay mapalangin natin. So hindi tayo mawalan ng pag-asa sa mundo ito. So yun at muli dun sa interfaith unity, tayo patuloy magkaisa, unawain ng bawat mga reliyon, maiwasan ng karahasan, digmaan at mga hindi mabuting ugnayan ng bawat isa, bawat mga reliyon. Pagkos ay magkakaroon ng pagkakaisa, pagpapayon ng kapayapaan at pagtutulungan. So yun, at doon sa tayo patuloy na umaas doon sa Vatican Church at CBCP, maliwanagan tayo ng Banal na Santa Maria, patuloy mo pagbuklurin
kasangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoong Yesu Cristo. At doon sa patuloy tayong gabayan ng ating banal na Panginoong ng Banal na Santa Maria sa ating pamamahagi ng mabuting balita at patuloy natin mapagbuklod sa patungo sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula kay Yesu Cristo at mabuting balita. At sa mga kapamalaan, kayo ay maliwanagan ni Banal na Santa Maria ng mabuting balita, magabayan kayo ng mabuting balita. Patuloy kayong mamahala ng mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Tugunin niyo yung pangarapat ng tao at makapumuhay ng mabuti ang inyong masasabi. At doon sa aming lokal na pamahalaan sa Infanta Quezon, yan, kayo ay maliwanagan ni Banal na Santa Maria at kayo ay maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria ang ating lokal na pamahalaan at kayo at maging ang ating enforcement at kayo ay mamahala ng mabuti, matuwid, magabayan kayo ng mabuting balita at maliwanagan ni Banal na Santa Maria. Yan, at ating pinasasalamatan yung ating mayor doon sa ating bayan ng Infanta Quezon, Mayor Chris America, sa inyong mabuting pumamahala, sa inyong pagsuporta doon sa ating sa ating human rights promotions na kayo ay sumuporta upang mapairal ang karapatan ng tao sa bayan ng sa ating human rights promotions kayo patuloy magabayan ni Banal Santa Maria sa mga bayan at mabuting pumamahala pati doon sa enforcement ay kayo ay magabayan doon sa karapatan ng tao at mula doon sa paggabayan ng mabuting yun. Doon sa aming lokal na parokya sa Infanta Quezon, kayo ay sa lokal na pamahalaan sa parokya ng Infanta Quezon, kayo ay maliwanagan ng Banal na Santa Maria at kayo ay patuloy niyo pagbuklorin ng mamamayan ng Infanta Quezon sa pananampalataya sa Panginoon mula Panginoon. At ating dalangin na sana ay patuloy na makapagpagaling ng aming mayor ng Infanta Quezon, Mayor Chris America, doon sa sinabi nyo na kayo ay nagkaroon ng mayroong nagtangka sa kanyang buhay, so tayo ay nananampalataya ng patuloy niya pagaling sa kanyang sa naging epekto sa pangyayari. So siya ay gabayan ng banal at protektahan siya palagi sa kanyang pamamahala at siya ay makapagpairal ng karapatan ng tao. So patuloy suportahan sana yung karapatan ng tao at maliwanagan kayo protektahan. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.